Good morning everyone and good morning sa mga nagapadayon og subaybay sa atong programa ang Buhing Kumaturan. And thank you so much that until now we can have this platform and mapadayon pagsangyaw ang pulong sa Ginoo. Not just only the truth, not just only the gospel but also the truth. Nga diin mo ay magahatag ka nato og katinawan. I'm not an eloquent or kind of person nga diin um, intellectual, no, but I would just do my part ingon nga pastor or alagad sa Ginoong Dios to explain unsa ang akong ikatabang diya sa inyo and how you can learn from me also. So today, in part 2 sa ato nga pagkahisgutan concerning sa mga gipanghisgutan, no, sa mga um, ga-refute, ga-distort, hatag og dili maayong imahe hinuon sa pulong sa Ginoo, ginadaot hinuon ang pulong sa Ginoo. And they're quoting verses that it doesn't fit sa maong interpretation gyud. Ilaha lang is masatisfy lang ilang huna-huna, they're just doing eisegesis. So in part 2 mahitungod sa ginahisgutan nato gahapon or niaging adlaw sa previous videos nga diin nag-ingon nga ang mga pastor daw sa mga gwardya nga diin tigpay sa laag sa mga katawhan sa Ginoong Dios, and they're using John chapter 10. So today atong tagaan og tin-aw what is John chapter 10. Quick lang ni siya. If you will follow me, much better, no, kung you will follow me with opening your Bible diha sa inyo, ha. And if you will just listen, then that's good. Ron nga diin makatabang mabot sa inyo, ha. But much better kung naamay Biblia. John chapter 10 is 1 to 5 is an illustration nga diin actually John chapter 10 nag-start ni siya sa John chapter 9. Obviously, no. But not all the time nga diin tungod kay 10 na siya, or let's say tungod kay 11 na siya, continuation siya sa chapter 10, or let's say chapter 2 ang issue ang gikuhaan mag-start sa chapter 1. Not all the time tungod kay there are gitawag siya og mga context. So ang chapter 10 nag-start siya diha sa healing of blind man, and then gipadayon ni Jesus Christ diha ang sa chapter 9 verse 35 to 41 spiritual blindness. Munang ni Jesus Christ diha nga diin verse 36, Jesus told them, "You have seen him. He is the person who is talking with you." And he said, "Lord, I do believe," and worship him. In verse 39, then Jesus said, "I have come into this world to judge it, so that those who are blind may see, and so that those who see may become blind." And then verse 40, some of the Pharisees who were near him overheard this and asked him, "We weren't blind too, are we?" So miingon ang mga Pariseo nga diin nga nakadungog nga orag nakaget sila sa pasumbingan ni Jesus Christ. Miingon sila, di man pud may mga buta, di ba? Ingon sa verse 41, Jesus told them, "If you were blind, you would not have any sin. But now that you insist, we see your sin still exists." That is spiritual blindness. Muna sa John chapter 10, mao ni ang gihisgutan. Illustration, gigamit niya dayon ang sheepfold. Ang sheepfold. Muna ingon Jesus Christ diha, "Truly I tell of you, emphatically, the person who doesn't enter the sheepfold through the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a bandit. The one who enters through the gate is the shepherd of the sheep. It is him the gatekeepers opens the gate, and it is his voice the sheep hear. He calls his own sheep by name and leads them out. When he is driven all out of his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they recognize his voice. They'll never follow a stranger, but will run away from him because they don't recognize the voice of a stranger." So muna siya ang illustration nga diin
gigamit Jesus Christ ang sheepfold. Ingon nga padayon pag-explain gikan sa ihang paghisgot concerning sa blindness. Munang pag-abot sa chapter 7 na pod, gipaklaro na po ni Jesus Christ diha. Pilmero ang sheepfold. Sunod, nagamit na po Jesus Christ din ang sa illustration sa usa ka shepherd. Ni Jesus Christ, gi-claim ni Jesus Christ diha ingon siya, I am the shepherd ug siya ang gate. So let's start. Verse 7. So again she said, truly I tell all of you emphatically, I am the gate for the sheep. So siya ang gate. Then all who come before me are thieves and bandits, but the sheep didn't listen to them. I am the gate. If anyone enters through me, he will be saved. He'll come in and go out and find pasture. So Jesus Christ, gi-illustrate ni Jesus Christ, no, tungod kay naatay spiritual blindness. Gi-illustra ni Jesus Christ ang kaugalingon nga pag muagi ka ni Jesus Christ, makabaton ka sa katinawan, makabaton ka sa kahayag, and then nag-illustra naman Jesus Christ concerning sa sheep, sa sheepfold, sa shepherd ug sa sheep. So kita sama ta sa mga sheep, mga lost sheep. So muagi ta ni Jesus Christ, siya ang shepherd ug siya pud mismo ang gate. So kung muagi ta niya, makabaton ta og fine pasture, good pasture, maayo nga sabsabanan. Ingon siya diha, I'm the gate. If anyone enters through me, he will be saved. So naghisgot siya dinhi og kaluwasan. Kaluwasan sa ato nga kalag. So in John chapter 14 verse 6, ingon siya Christ klaro, chapter 10 na siya, then chapter 14. Ingon dito sa chapter 14, I am the way, the truth, and the life. So muni usa sa mga claim ni Jesus Christ. Dili ka makaadto samahan kung di ka moagi kanako. Gipasabot na gyud ni Jesus Christ. Dinhi naghatag siya sa ilustrasyon. Munang pag-abot sa verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So, nag-ilustra na po Jesus Christ na po karon mahitungod sa mga good shepherd nga diin nag-lays down. Si Jesus Christ nagpakamatay para sa ato. Nagbayad siyang sala para kanato. Gibiyaan niya iyang trono para kanato. In verse 12, the hired worker who isn't the shepherd and doesn't own the sheep sees the wolf coming, desert the sheep, gibiyaan ang sheep, and runs away. So the wolf snatches them and scatters them. Now, mangutanaw karon. Kining gisgutan din niya, ingon sa verse 13, because he's a hired worker and the sheep don't matter to him. Kini bang gisgutan din niya? Gi-address ba ni Jesus Christ sa mga pastor? Or gi-address ni Jesus Christ sa iyahang audience, main audience, kaistorya niya, mga Parisiyo. That is chapter 9, asa man na? Chapter 9, verse 40. Second to the last verse. Second to the last verse sa chapter 9. Verse 40. Some of the Pharisees who were near him overheard this and asked him, we aren't blind too, are we? Munang conversation 41 down to chapter 10, ang iyahang kaistorya diha ang mga Parisiyo. Ang iyahang gipadungdungugan diha, ang iyahang pasabot diha ang kining mga Parisiyo. Nga diin wala gatudlo sa insakto. Dili ni mga pastor. Munang atong lantawon aron dili ta masayop. Direct na lang nako ha sa chapter 9 na lang ko verse 40. Aron nga dili gyud ta makuan mo nang akong giskutan diha. Direct to the point ang mga Parisiyo. Munay mga kuan ni Jesus Christ. Actually gani na pa gani o mga Jewish leaders diha sa verse 24. Mga Jewish leaders and Pharisees muni ang sungog-sungog kanunay ni Jesus Christ sa iyang mga ministry.
So aron nga di ta masayop kitang mga gakot og mga bersikulo, tarungon na to kay aron nga dili ta maulawan ang mga amigo nato nga mga CFD atong tarungon kay gakot-kot man ta dinhi nga para daw ni sa mga pastor ang John chapter 10 pero dili in taon. Munang ato gyung subayon og di ta mabasa lang og isa ka bersikulo tungod kay mihaom-haom ra sa storya nga magbalantay, tinuod man ang pastor magbalantay. Pero ang John chapter 10 ba, para ba gyud sa mga pastor? So muna sa diha. Unsa ang sa mga pastor, kinsa gyud ang ginapaatiman, ang gaatiman gyud gibili ni Jesus Christ muning sa Ephesians. Ephesians chapter 4 verse 11 ngadto sa 12. And it is He who gifted some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, and still others to be pastors and teachers, to equip the saints to do the work of ministry and to build up the body of the Messiah, until all of us, united in the faith and in the full knowledge of God's Son, until we attain mature adulthood and the full standard of development in the Messiah. So, it is the pastors and teachers. So, mo ni siya ang hisgutan. So, tarungon na to, aron nga dili ta maulawan mga CFD. So, nauta, dili man ko ganahan gud unta no og mga inani kay kapuyan ko pero need pod nga ma-refute na to kay lisod nga puro na lang pod mga dautan nila madungog. Ang ato dinhi kamatuoran man. So, for short, di ay sa John chapter 10 naghisgot siya og kaluwasan. Kining John chapter 10, naghisgot ni siya og kaluwasan sa ato. Now, mangutan ako ron sa inyo ha. Kung makaabot ni sa ato mga amigo nga mga CFD, kasiguro na ba mo karon nga malangit. Kung dili mo kasiguro malangit, dawata ni Jesus Christ. Ang inyong nailhan nga Jesus Christ, dawata. Kay Jesus Christ, mao ang pamaagi para malangit, dili San Pedro. So, daghang salamat. Nauta nga kini magapahinumdum ka nato, Ginoong Dios magapanalangin ka natong tanan.